Pagpunta ko ngayon ng Maynila, sir, year 2009, ang purpose ko doon is makatikom ng sarili kong pera para makabili ng sarili kong baril. Ngayon, sir, ang nangyari, iba, kabaliktaran. Ang nahanap ko, sir, babae. Yung napangasawa ko na ngayon, sir. Pagdating doon, sir, nagkasakit kami. Pero kinasal kami na doon, sir. Nagpakasal muna kami doon. Tinawagan namin yung pamilya na dito. Tinawagan ko yung pamilya ko para magbigay ng lorry. Pero taga dito rin si Mrs. Taga mo? dito rin, sir. Yung tatay niya, sir, taga Cotabato, pero yung nanay niya, taga dito sa Tuburan. Ngayon, sir, kinasal na nga kami. Pagkasal sa amin, sir, nagkasakit kami. Tinamaan kami ng dengue. Ngayon, umuwi siya, nauna siya kasi nga 50-50 na yung buhay niya. Tapos ako, hindi pa basta-basta makauwi kasi ASD nga. ASD. Sabi niya, paano ka makakauwi? Sabi ko, hanap lang ako ng paraan. So, tinawagan ko yung ibang mga connection ko, sir, yung sa mga local government. Sabi niya, mahirapan tayo dyan. Pero sabi niya, suggestion ko lang sa'yo, kung paano ka pumunta dyan, hanapin mo rin kung paano ka makauwi. Yung ginawa ko, sir, kasi nga, wala namang nakakaalam ng totoong pangalan ko, sir, na Rahman. Yung ID ko, nilabas ko. Nilabas ko na ang birth certificate. So, kumuha na ako ng ticket, pauwi, pabalik. Pag uwi namin dito, sir, dumiretso kami sa Limbupas, sa bahay ng pinsan ko, kay Haji Hasan. Itong si Haji Hasan, sir, wanted din. Wanted din siya, pero matagal siyang naging wanted, sir. Matagal. So, doon ako nag-stay sa kanya. Pagdating ko doon, hindi kami magkasundo ni NJ. Tapos siya, So, hindi ka pa rin talaga makawala kay AJ. Si AJ pa rin ang iyong kamag-anak kayo, pero hindi ka makawala talaga sa kanya, sir. Pala. Ngayon, sir, nung pagdating namin doon ng asawa ko, sir, nung nabuntis na yung asawa ko, doon na nagsimula yung pinakamahirap na sitwasyon ko. Kasi nag-rubber topper na ako, sir. Nag-rubber topper. Ang nasa isip ko, pamilya ko na. Pamilya ko. Hindi na tulad nung wala pa akong pamilya, is kalokohan lang yung nasa isip ko. Ngayon, nung nagkapamilya ko, sir, nalaman kong buntis na yung asawa ko, sabi ko, magkakaroon na ako ng anak. Kung mananatili akong ganito, paano yung kinabukasan ng anak ko? So, pagdating namin doon, sir, yun nga, nagpursige ako, rubber topper, ganun. Yun ang trabaho ko. Magkita man kami ni NJ, sir, hindi ako sumasama sa kanya. Kahit na may gera, hindi ako nagre-reinforce. Kasi wala ka namang baril pa. Wala pa, sir. Pero may mahiraman na ako, sir, yung isang pinsan ko kasi may baril siya. Pagdating doon, sir, focus lang ako. Sabi ko, kayo, wala kayong pakialam sa pamilya niyo, pero ako, yung nasa isip ko lang, sir, gusto ko magbago yung buhay namin ng pamilya ko. So, ang nangyari, sir, nag-ipon ako, sir. Kada may benta yung goma, iniipon ko, sabi ko, magpatayo ako ng bahay. Hanggang sa nakaipon na nga ako, sir. Nakaipon na ako. So, mag-start na sana akong magpatayo ng bahay. Timing naman, sir, nung panahon na yon, may operation. Pagdating ng operation, estimated lang namin mga 2 o 3 araw, alis na ang sundalo. Ang nangyari, sir, nagka-encounter kami. Wala ka namang baril? Yun nga, sir, wala akong baril. Nagka-encounter kami, sir. Nakasama kasi ako sa grupo ni NJ. Nung nagtago na kami lahat, sir, lahat kasi ng ASD na nagtatrabaho lang, nagtipon-tipon sa isang lugar. Doon sa Linuan, sa Buhay Libi. Paano pag ganun? Pag nagtipon-tipon, dala-dala na yung kanya-kanyang armat. Ganon? Yes, sir. Pero ako nung panahon na yun, sir, yung dala ko, yung sundang para sa rubber topper. Yun, sir. Saka wala akong ibang dalang damit, sir. Kasi nga, umaga pa lang, di na ako nakabalik sa bahay kasi nga may sundalo na doon. So, hindi na ako nakapagkuha ng gamit ko. So, ang naging choice ko lang, sumama na sa pinsan ko. Nung nakita ko si NJ, sabi ko, saan ka pupunta? Sabi niya, edi magtatago. Sabi ko, sama na ako sa'yo, wala akong masamahan. Niya, sige, hindi naman kita pinipigilan na sumama sa akin. So, sumama na ako sa kanya. Pagdating doon, sir, sabi niya, oh, ikaw wala kang baril. Pwede, tignan mo kung nandun nga yung sundalo sa Makalang. So, pumunta kami, sir, pati yung mga bata niya. So, nung time na yun, sir, wala pa. Baguhan pa lang ako doon.
bagon pa ako. Ang nangyari ngayon, sir, pagdaan namin, wala talaga. Wala kaming nakitang sundalo. Kasi nga, ranger pala yung nandun. Ranger. Ang nakita namin... Anong taon to? Kalimutan ko lang, sir, kung anong Mga taon. 2011, ganun. Mga 2010 pa siguro, sir. 2010, 2010. Pagdating namin ngayon, sir, doon, tinignan namin, umakit ako sa may tindahan eh. Sabi ko may nagpapanggap lang na sundalo ba? Ito yung combat na to, nagnakaw to sa tindahan na to eh. Ganon yung expectation namin, sir. Tinignan ko yung gilid-gilid, sir. Wala talaga. Bumalik na ako doon sa area namin. Nag-report na ako kay NJ. Sabi ko, wala namang sundalo doon. 3 kaming naglakad, sir. Wala talaga kaming nakita. So ngayon, sabi niya, hindi, meron doon. Imposibleng hindi nakita. Sabi ko, kung meron man, edi sana nabaril na kami. Hindi rin kayo babarilin kasi nga wala kayong armas. Pero may bag kami, sir. So ngayon, sabi niya, sige, magsaing ka dyan. Kami naman ang pupunta. So, ang layo namin, sir, dito yung pinagsaingan ko. Pumunta sila, baga sa highway. Lapit lang. Highway. Yes, sir. Wala pang Hindi naman sa highway natin na yun, sir. Doon sa labas, sir. 200 meters, O, ganun. mga ganun, sir. Pagdating nila doon, sir, may sigawan ng naganap. Nagkaputukan na. So, bumalik yung iba. Sabi mo, walang sundalo doon. Eh, ayun na nga. Sabi ko, wala kaming nakita. Sabi ni NJ, mga ranger kasi kaya hindi nyo nakita. Yan ang pinaka-iiwasan namin na kalaban, sir. Scout ranger talaga. Kami yun. Ngayon, sir, nung nagkaputukan na, yung sinaing ko, sir, kinuha ko na kasi yung mga bala, dumadaan na sa... Ay, malapit lang naman, di ba? Malapit lang, sir. Shoo, shoo. Ganun. So, parang pinasok kami ng daga, sir. Sabi ko, uy, nakakatakot to. Baka mamaya, matamaan tayo dito. Tara, kunin natin. So, kinuha namin yung bigas, pati yung ibang gamit, pati yung gamit sa IED, itinago namin kasi di naman namin kayang buhatin yon. So, bumaba kami. Bumaba kami sa may tapahan. Ngayon, sir, may sumisigaw na. Sumisigaw na. Yung si Jenggoy. Kasamahan namin. Yan, tabang. Tsaka, may sugat na siya dito. So, pagdating niya dun, sir, grabe yung ano niya, sigaw. Siyempre, butas eh. Ang ginawa ko, sir, kumuha ko ng sili. Tinikdik ko yung sili. Itinapal ko dun sa paa niya. Ano ba yung pang first aid nyo? Yun, sir. Yun ang naging first aid namin, sir. Tinuturo sa amin yan. Ngayon, sir, nung nailagay ko yun, ang mali, nalagyan ko ng asin. Kasi yung sigaw niya, sir, sobra. Tinakpan ko na lang yung bibig niya. Yun. Sabi ko, huwag kang sumigaw, baka tamaan tayo ng 105. Kanyon. Yun ang hindi ko talaga makakalimutan na time na gera, sir. Ngayon, ang nangyari, pagpunta nila doon sa amin na, sir, sabi ni NJ, saan tayo pupunta? Saan tayo alis? Sabi ko, saan ba ang pwede? Sabi niya, kayo. Sabi ko, nag-aalala ko sa asawa ko, buntis pa naman yun eh. Hindi tayong magawa, hindi tayo makauwi. Ayan. Buntis na si misis mo nun? Yes, sir. Buntis na. Sabi niya, hindi tayo makauwi niyan. Ganun, sabi ko ka. Pero yung sa akin, sir, although nandun ako sa grupo, pero yung isip ko, sir, nandun pa rin sa asawa ko. Sabi ko, walang kamag-anak yung asawa ko dun, baka pabayaan. Kasi nga, yung pagka may operation na ganun, sir, kung saan-saan na pupunta yung mga tao. Ganun talaga, no? Yes, sir. So, kanya-kanya yung mga asawa namin, sir, kanya-kanya ng hahanap ng paraan nila. So, yung sa akin, kararating lang namin ng Maynila, tapos yung asawa ko, wala pang kakilala masyado doon. Hindi ko baka mapabayaan, baka mamatay yung asawa ko buntis. Ngayon, pagdating doon, sinabi ko kay NJ, sabi ko, paano yung asawa ko? Okay lang sabi ko yung asawa niyo kasi nga, may mga sariling pera. Eh ako sabi ko, ni piso, walang pera yung asawa ko. Pinanggawa ko, sabi ko, ng bahay. Sabi niya, hindi tayo pwedeng pumunta pa kasi puno ng sundalo yung area natin. Kumbaga, sir, yung Limbo Upas, yun, doon kami nagpapahinga. Yun yung pinakaiingatan namin na area. Na parang sanctuaryo nyo, parang ganun. Yes, sir. Ngayon, sir, pagdating doon, ang expectation namin, 3 days ang operation kasi kasagaran ganun nga. Ang nangyari ngayon, sir, umabot pala ng 6 months. Kada may, sir, papalitan lang yung sundalo. Okay, wala na. Hindi kayo makaporma talaga. Hanggang sa naubusan kami ng bala nung time na yun, sir. May issue na akong bala, sir. May issue na akong baril. Yung kasamahan namin na wounded,
yung baril niya, yun ang naging issue ko. M16. Pagdating namin doon sa, itinago ko siya kasi siya yung wounded. Itinago ko siya. Pumunta kami ng Puhunlenno kay Commander Basir. Yung si Commander Basir, sir, kinakapatid ni NJ. So, parang ano na rin sa amin, sir eh. Kagrupo na rin namin. Yung... Pero ASG siya, hindi? Actually, sir, MNLF siya. MNLF. Pero yung puso niya, sir, nasa tunay na mujahidin. So kami yung ASG, sir, is kinukup-kup niya lang din. Kumbaga, tinutulungan niya hanggang sa nabansagan din siya isa sa ASG. Kasi nga, yung kasamahan niya, mga ASG na, sir. Pero mapagmahal yung tao na yun. Ngayon, sir, pagdating namin doon, siya na yung naghanap ng paraan kung paano magamot yung kasamahan namin na na-wounded. So, gusto kong iwan, sir, kasi nga, gusto ko lang magtago din eh. Nag-aalala kasi ako sa pamilya ko, sa asawa ko. Di ko naman maiwan kasi walang ibang kasama. Ito, kung pabayaan ko to eh, kasamahan ko. Eh, yung kinaratingan namin dito, mga MNLF. Yung MNLF, alam pa naman namin na hindi masyadong okay sa ESG. May ano pala yun? May gap kami, din. sir. Yes, sir. Hindi kami masyadong tiwala sa MNLF. Pero nung time na yun, sir, pagka-umaga, pero ilang ikot muna kami sa area ni Commander Basir, sir. Tago kami ng tago. Kasi nga, kung saan-saan nagpupunta yung mga sundalo, sir eh. Halos lahat ng napuntahan namin, napupuntahan din ng sundalo. Ngayon, sir, hindi kami tinanggap ng MNLF. Hindi kami tinanggap. Bago lang nila kami tinanggap, muntikan kaming magka-encounter. Kayo? Yes, sir. Yung MNLF tsaka kami na, grupo ni Commander Basir. Pagdating doon, sir, nakita namin, nakasando na puti. Sabi namin, sundalo yan. Sabi ni Commander Basir, antayin natin. Pag may nagsuot ng uniform, barilin na natin yan. Ngayon, yung mga MNLF naman, sir, akala nila, sundalo rin kami. Nagbihis ka agad, umalis. So, nagbihis na rin kami, umalis na rin kami. Nung nagkita kami dito sa area nila, sir, ganyan, may nakita kaming sundalo, huwag kayong pumunta dun. Sabi niya, mamamatay kayo dun. Sabi naman namin, may nakita rin kami dun. Sabi niya, hindi pala sundalong nakita natin. Tayo-tayo lang pala. So, dun kami nagsimulang tinanggap ng MNLF ulit. So, nakapagsama kami nung time na yun, sir. Pero ang kain namin mahirap. Ano? Mahirap yung pagkain namin, sir. Kumbaga, may time na hindi kami nakakain. Lagi kaming gutom, sir. Dahil? Walang pagkain, sir. Walang civilian. Walang may lakas ng loob magdala sa amin na. Tapos yung mga MNLF din, sir, naghirap na rin. Ilang, matagal kasi yung operation, sir, eh. Matagal. So pala ang kalaban nyo talaga pala pag inupuan kayo ng sundalo sa sanktuaryo nyo, no? Yun, sir. Talagang gutom kayo. Gutom, sir. Tapos isa pa doon yung namin naging problema. Wala na kaming mga bala. Nagka-encounter na naman kasi sa area ng MNLF, sir, eh. Pagka-encounter doon, kasi kumpiyansa yung MNLF. Sabi nga ng MNLF, sabi ng tropa sa MNLF, pag MNLF, okay lang. Hindi na gagalawin. So doon, sir, naghinala na ako. Nilagay kami ng MNLF sa may, sir, sa may tapahan, kilid ng kalsada. Malapit lang sa barracks nila. Ngayon, sir, nung tumambay kami doon, sabi ko kay Commander Basir, parang ayoko dito. Yun niya, bakit? Hindi ko, masama yung pakiramdam ko dito eh. Yun, sige, alis na lang tayo dito. So, nagpaalam siya, sir, kay Apa Jul, yung commander ng MNLF. So, etong si Commander Basir, magkaibigan din pati si Apa Jul. Kasi nga, parehas din silang commander, sir. Ngayon, ang sabi ni Commander Jul, wag na kayong umalis, dito na kayo, baka makasagupa niyo pa ang mga military. So, sa panahon na yun, sir, ako lang yung nag-iisang ASG na nakasama sa MNLF. So, itinago ako, sir, doon ni Commander Jul. Kaya, nung may happen na sa kanila, sir, nakapag-isip din ako na mag-open din ng gera dito sa Langitan. Yun na ang basehan, sir. Bakit ko naisipan naman na kumbinsihin sila NJ, kumbinsihin ang grupo namin para mag-open ng gera din dito. 2013 na to? 2013 na, sir. Pero may gera ka pa bago noon. Pero sige, ito Yes, muna. sir. Itong 2013 muna. Sige, ano yung kwento? Bakit pinaputok nyo ito kasalukuyan yung Zamboanga Siege? Kasalukuyan kasi, sir, nung sa Zamboanga Siege, kumbaga,
tinitignan namin yung anggulo ng mga MI, walang action. Sabi ko kay NJ, kung tayo, pati tayo, sabi ko, hindi rin tayo mag-action, paano na? Kawawa din sila. Sabi niya, hindi eh. MNLF yun. Kumbaga, niloko lang sila ng mga, ano nila, leader nila, o di kaya, yung mga connection nila. Kasi pinangakuan sila ng sahod, sir eh. Tsaka pinangakuan sila na hindi rin sila huhulihin doon. Kaya dumami yung pumunta na MNLF. Dito, sa Zamboanga. Sa Zamboanga, sir. Well, ang dami. Ang dami. Kaya, yung may pangako kasi, sir eh. Bibigyan sila ng pera, bibigyan ng mga armas. Kasi nga, UN ang magbibigay sa kanila. UN. Yes, sir. United Nations. Yes. Yun, sir, ang nangyari. Kasi may mga kamag-anak kami na MNLF. Karamihan kasi sa kamag-anak namin, MNLF din. Tulad ni na Ismail, Commander Ismail. Namatay din yun doon sa Zamboanga Sids. Ngayon, sir, pagkarinig namin na marami na yung na-stranded na MNLF, kumbaga hindi na makalabas, sabi ko kay NJ, mas maganda siguro, sabi ko, mag-open din tayo dito ng gera. Para hindi naman yung military ma-focus lang doon sa Zamboanga. Para kahit papano may mahati pa rin papunta dito sa atin. Kayo pala yun. O, yun, sir. Kaya napabakbak din dito yung Ranger nung panahon na yon. Anong IB yung nandito kasama nila? Baka 18, yung 2013. 32nd natin, sir. At 32nd. Yes, sir. Ngayon, sir, ang nangyari, sabi ni NJ, sige, sabi niya pa, pag-usapan namin yan. So, nag-usap-usap nga sila dun, sir. So, tumama naman yung idea ko kay NJ, kasi nung nag-usap sila nila Isnilon, nag-agree silang lahat. So, yung leader. So, si Isnilon, si Puruji, si NJ, okay na. Yan yung top 3 dito noon, panahon na yan. Top 3. Sila, sir. Pero yung pinaka-amir talaga is si Isnilon Hapilon. Ngayon, sir, sabi ko kay NJ, nasaan na kayo ka? Sabi niya, dito na, mobile na kami. Pero itong si NJ, sir, kahit pa paano, kasama niya si Isnilon eh. Okay lang sana kung siya lang. Kung siya lang, buo ang tiwala niya sa akin. Pero may iba siyang kasama. Tapos alam niya, may mga kasamahan ako dito, sir, sa Tuburan, sa panig ng mga sundalo, tulad ni Haji Muhammad. So, doon naging alanganin. Pero sabi ko, si Haji Muhammad, huwag kayong mag-alala. Kahit sa panig yan ng military, atin pa rin yan. Kumbaga, tinutulungan pa rin tayo niyan. Pero huwag lang tayong gumawa ng kalokohan. Sabi ni NJ, sige, saan ka namin antayin? Sabi ko, daanan nyo na lang ako dito sa area ko. So, yun ang inantay ko, sir. Dadaan sila doon. Yun, sir, pagdating nila dito sa Mahawid, tumawag siya. Sabi niya pa, hindi ka na namin madaanan, sumunod ka na lang. Ang una nating pasukin, Kolonya. Diyos, Ginoo. Pagdating doon, sir, sabi niya sa akin, saan ka na? Dito na kami. Kasi walang guide eh. Walang guide. So, ang nangyari, sir, itong sila Puduko, sila Sampuhong, sila yung naging guide, sila Abul Hasan. Si Abul Hasan, sir, yung namatay na si Bullet. Pagdating doon, sir, ang pagpasok nila, hindi doon sa mismong target. Kumbaga, nakapunta sila sa area ng mga kapgo. So, nakapagputukan sila, pati may mga retired na mga pulis, may mga retired army, nagka-wounded-wounded yung ESG. Alam ko yan. Na-wounded doon, sir. Yung sinamong, sila, sila Juhaybil, na-wounded sila, tinamaan sa tuhod. Butas yung mga tuhod. So, dinala nila papuntang Baungilan. So, sinalubong ko sila doon, sir. Pati si Commander Usi. So, doon na kami. Yung grupo na namin na ESG ng Tuburan, tipon-tipon na. Ngayon, sir, pagdating doon sa barangay, sa sitio Lesem, doon na kami, sir. Nagtanong na ako kung sino yung sasama sa grupo. So, yung ibang ESG, sir, nandun na. So, nakapagsalita ako ng hindi maganda, sir. Sabi ko, kung aantay ninyo ang order ng MI, ang order ng amir nyo, yung MI, hindi yan makikipaggera. Ayaw nila ng gera. So, sabi ko, kung sila yung aantay nyo, dyan na kayo, magre-reinforce na ako dun. Pupunta na ako sa kanila. So, yung amir ng MI, sir, hindi namin pinapaniwalaan na nung time na yun. Kasi nga, kumbaga may sila eh. Wala silang pakialam sa ASG. Kasi iba daw yung grupo ng ASG sumasalungat. Sa MI o sa MI? Sa MI. Mm. Ngayon, sir.
Pagdating namin doon, sir, nagtipon-tipon kami sa Libby. Nagbilangan kami. Ang grupo namin, sir, overall na yun nasa 110 lang kami na ASG. 110. Tapos ako, sir, hindi ako napabilang sa grupo ni NJ. Hiningi ako ni Puroji. Sabi ni Puroji, dito ka na sa akin. Sabi naman ni Isnilon, kasi nga, wala silang guide. So, doon ako sa grupo ni Isnilon Hapilon, sir. So, doon ako sa kanya. Nung pinasok na namin yung lamitan, sir, yung sa DPWH, doon na. Ang una, yung sa battleground talaga, grupo ni Puroji Indama. Sila Musanna, sila Bullet, sila yung nasa front. Kami naman yung nasa gitna. Kasama mo ikaw ang guide ni Isnilon. Isnilon. Tapos si NJ naman, dito naman sa kabila. Pati yung grupo niya. Ngayon, sir, nung wala pang helicopter, yung tangke lang, assault lang kami. Ganun ba? Sige nga, tactics lang. Kung may tangke, ano Assault, kayo? sir. Kaya? Kaya, sir. Dahil? Kaya kasi mataas naman yung putok ng tangke, sir, eh. Marunong kayo. So, yun. So, dumediretso pa sila, Puroji. Ang command lang namin lagi, sir, assault. Buhay pa si Rajmir, sir. Ang time na yun, buhay pa siya. Sabi ni Rajmir, assault! Ganun. Nag-assault kami. Pag-assault namin, sir, wala palang kahoy sa unahan. Kumbaga, kitang-kita kaagad kami. Sabi ko, mamamatay tayong lahat dyan. Maubos tayo kaagad. Kasi marami ng sundalo, sir, eh. Ngayon, sabi ni NJ, nakapunta na sa amin. Sabi niya, kumbaga, na-divert na dito yung military. Na-divert na papunta sa Basilan. So, dumarami na sir. Hanggang sa may dumating na helicopter. Pero kami, push pa kami ng push, sir. Abutin pa sana namin yung, sir, sa labas talaga. Yung purpose is papunta pa dun sa SF, yung sa Dangkalan. Yun pa ang main na target talaga. Target nyo. Sir. So, ngayon, may helicopter, sir. Pagdating ng helicopter, rocket launcher kaagad. Nung 50 pa ng tangke, sir, okay lang. Kaya pa. Nung dumating yung rocket launcher, sir, nakadapa na halos lahat. Wala na. Ano Nawala. cover nyo? Wala, sir, walang cover. Wala. Kaya, ayun, sir, ang nangyari, nagkawatak-watak. Nagtatakbuhan lahat. Umalis. Nag-withdraw kami, sir. Pag-withdraw namin, doon kami sa Puno Bulanting. Yung damo, sir, nagmaswara kami. Inantay namin yung ibang kasama. Pagdating doon, sir, dumating na, sabi ni FI, saan yung daan natin? Sabi ko naman kay FI, dito tayo. Kasi pag dyan, sabi ko, malamang may nakabang na sundalo na dyan. Kasi highway yan, eh. Sabi naman ni Haji Amir, hindi, dito tayo. Sabi ko, sige. Ikaw yung may-ari ng lugar na to, pero ang sasabihin ko lang sa inyo, mas safe tayo kung dediretso tayo dito. Paano tayo, sabi niya, dadaan dyan? Ang damo, napakataas. Hindi na yan madamo dyan sa taas na yan kasi marami ng bato. Ang kinakatakot naman nila dun, sir, is ahas. Kasi may mga ahas daw dun kasi maraming bato. So, ngayon, sir, ang sinunod So, namin... Abu Sayyaf natatakot sa ahas din pala. Yes, sir. Natatakot din kayo sa putakti. Hindi naman, sir. Yung ahas lang talaga. Ahas. Kasi sundalo natatakot sa putakti. Hinahabol ng putakti. Ahas talaga, sir. Oh, di ba? Sakit sa... Actually, sir, may natamaan, sir, eh. May nag-direct hit sa amin na M203. Tinamaan yung putik. Hinabol talaga lahat. ano? Yung putakti, tinamaan yung ng- chopper, boom, kayo Yun, yung sir. ano. Oo, sir. Hindi, Kumalat yun, sir. Alam yan ng mga ibang kasama namin, sir. Pinaghahabol may mga kami, sir. comedy rin pala kayo. No? Sa grupo namin yun nila Isnilon Hapilon, sir. Yun ang nangyari. Ngayon, sir, pagdating namin dun, sinunod namin yung daan ni Haji Amir. Sabi ko sa kanya, ikaw yung mauna kasi ikaw yung mag-guide. Kung hindi kami nag-discuss, sir, malamang tinamaan kami ng direct hit ng rocket launcher. Pag punta namin ganun, sir, nauna na siya, nahulog na yung rocket launcher. Sabi ko, kung hindi tayo nag-discuss, ubos tayong lahat dun. Si Isnilon, si Puroji, nandun kami. Si NJ lang ang wala kasi nag-highway na sila. Ngayon, sir, ang nangyari, yung damo na iniiwasan nila, yun na ang pinuntahan namin nung pumutok ng rocket launcher. Doon na kami dumiretso. Kaya wala, buhan lahat. Yung iba na hindi nakakaalam ng area, nawawala. Pero inaantay pa rin namin, sir. So, pagdating namin doon sa, sa Libby, nag-conduct ulit ng meeting. Sabi ni NJ,
paano, sugurin pa natin yung ibang area. Sabi ko, kung ako sa'yo, ipagpaliban na lang natin. Ganyan, sige. Ngayon sir, yung kamag-anak namin, uncle namin, yung barangay Bulanting, si Kap Asbi, tumawag kay NJ. Sabi niya, which is, nagalit si Mayor. Galit si Mayor, ganun. Bakit yung mga grupo na yan, ganun. So sabi ni NJ, hindi naman na kami babalik. Yung sa amin lang, mabulabog lang yung sundalo sa Buanga. Ang kinagalit naman ng mayor kasi nga binulabog namin yung area niya. So galit na galit ang mayor. Talaga siya, operation. So ang nangyari sir, umulan ng 105 doon sa amin. Inulanan kami ng 105. Yung si Abu Kahtan, buhay pa nung panahon na yan, durian na lang ang pag-asa namin. Sa gutom namin, sir, lahat ng bahay, halos inakyat na namin para maghanap ng kape o di kaya bigas. So yung iba naman, hindi talaga inaakyat kasi nga, bawal. Sabi ko, kamag-anak natin yan. Yung sa akin, sabi ko, yung mga kamag-anak natin, pwede naman yan, magkakaintindi sila. Sabihan lang natin. Yun ang nangyari, sir. Imagine, sir, nasa buong grupo na yun, sir, 110 lang kami. Na ASG. Marami na, no? Ang dami, no? Marami na kami, sir. Marami yan. Pero yung nag-surrender ngayon, sir, umabot ng 1,000. Ngayon? Yes, sir. Thank you. Pero yung active pa kami, active sa grupo lang namin nun, sir. Ang 110. Yun yung hardcore talaga na ano? Yes, sir. Yun. So ito ang kwento pala. Bakit nung kasagsagan ng Zamboanga Seeds, pinaputok nyo ang basilan para lang mabawasan yung pressure doon? Yes, sir. Yun. Para ma-divert lang ng konti yung military. Kasi kung hindi namin ginawa, sir, malamang walang makatakas na iminilit. Kasi may nakatakas din pala dahil sa inyo? Yes, sir. May mga nakatakas. Yun ang nagawa din ng offensive nyo na yan? Yes, sir. May mga nakabalik dito sa amin. May mga nabuhay. Yun. Nagkaroon sila ng pagkakataon kasi nga medyo yung ibang military sila dito sa basilan. Siyempre, mag-focus sila. Kasi nga, kung hindi ganun, sir, hindi na sana papasok yung helicopter. Kasi buong grupo ng ASD yun, sir, eh. Yung panahon na yun? Panahon na yun. Buong grupo talaga namin yun. Lahat nandun. So yung 100, ang ibig mong sabihin nito, yung 110, yun yung hardcore na ASG ng Basilan? Basilan, yes, sir. Sumisip, tuburan, tipo-tipo, nandun na, sir. Nandun na kaming lahat yung panahon na yun. Yan ang third episode ni Fahad.